Sound check. Yan, praise. Amen. Sa mga, ay, hinahangin. Yan. Thank you, Kuya Arman. Yan. Amen. Sa mapagpalang hapon sa inyo, Impact Makers, and welcome sa ating new series, siyempre, sa hapong ito. Ano ba series natin ngayon? Sino ba nakakaalam ng series natin? Taas kamay, sino nakakaalam ng series natin ngayon? Wala. So, konti lang. Ano series natin ngayon, Kuya Erwin? New Beginning. Yan. Good day. New Beginning. Yan. Bagong simula. So, bago yun, babati muna ako ng Happy New Year. Yan. Sa bawat isa sa inyo, Impact Makers. Yan. Sino pa dito mayroong spaghetti sa bahay? Taas kamay. Spaghetti. Graham. Sino na Graham? Wala. Fruit salad. Naku po, wala silang handa. Makikikain sana ako eh. Kasi yung handa namin, ubos na eh. So, baka meron pa. Patikim naman si Kuya Ans. So, bagong series, Impact Makers, sa bagong taon natin ngayon. So, syempre, unang-una, bati muna ako ng good afternoon sa inyo and welcome sa ating first topic to this year, 2025. Yan. Ano yan? New Beginning. So, Impact Makers, pag sinabi new beginning, yan, bagong simula, di ba? Bagong taon, bagong simula. Siyempre, pag bagong taon, bagong simula, dapat alam mo yung una mong gagawin. Siyempre, bago nga eh. Di ba? Alam naman yung bago, tapos ginagawa mo pa rin yung luma mong ginagawa. So, dapat baguhin na natin. Ano ba yung dapat nating inuuna? What you prioritize today shall affect your life tomorrow. Alam ba kung ano yung pinaprioritize mo, Impact Makers? Siya rin yung nagbubunga o nakaka-apekto sa buhay mo kinabukasan. For example, ngayon, di ba? Nagsimba ka ngayon. Siyempre, mamaya pag uwi mo, ang ganda ng ano mo. Ganda ng mood mo. Kinabukasan, ganoon din, ganda ng mood mo. Kasi nga, sinimulan mo siya na maayos. Kasi nga nakaka-apekto, yung prioritize mo, yung inuuna mo sa buhay mo kinabukasan. Malaki ang kinalaman ng mga inuuna mo sa magiging katagumpayan mo. Amen po ba? For example, inuuna mo yung pag-aaral mo ngayon, prioritize mo yung pag-aaral kaysa mag-jowa, kaysa mag-girlfriend, kaysa mag-boyfriend ka. Diba, yung magiging kinabukasan mo, magiging matagumpay, makakapag-arap ka ng magandang trabaho, opportunity, career, diba? Inuuna mo yung bagay na makakabuti sa'yo, maganda yung kalalabasan yan. Amen po? Kung ikaw ay nangangarap ngayong taon na to, Impact Makers, you have to discover your priorities. Kung nangangarap ka na maganda sa taon na to, maniwala ka, kailangan ma-discover mo o makita mo yung inuuna mo. Lahat naman tayo nangangarap ng tagumpay, tama po ba? Lahat tayo nangangarap ng tagumpay sa buhay. Kaya lang, kung di mo ito lalagyan ng priority, hindi tayo magtatagumpay ng maayos. Kung lahat na lang ng bagay, para sa'yo, inuuna mo. Wala kang maayos na plano. Lahat parang pantay-pantay lang. Wala kang pinapriority. Maniwala ka, hindi ka magtatagumpay ng maayos. Walang tagumpay na mararanasan ng isang tao nang hindi niya pinansin o hindi niya binigyan halaga ang mga priorities niya. Sabi ko nga kanina, kung inuuna mo yung pag-aaral mo, maniwala ka sa akin. Yung tagumpay, makukuha mo yan. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon, Impact Makers, sa series natin na New Beginning. So, paano tayo magsisimula ng matagumpay ngayong taon na to? Yan. So, syempre, marami tayong youth ngayon. Mga lalaki, yan, mga kababaihan. So, maganda na makita natin yung halaga ng priorities na pinapriority natin sa buhay natin ngayong taon na to. So, paano tayo magsisimulang ng matagumpay ngayong taon na to? So, tingnan natin, the greatest man who ever lived on earth started his victory. So, walang iba kundi si Jesus Christ. Yan. Sino ba yung tao na yun? Si Jesus Christ po. The greatest man who ever lived on earth. So, ako naniniwala ako kapag nasimulan mo ng matagumpay yung taon na to, umpisa pa lang, mararanasan na natin yung magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. So bago tayo magsimula, basahin muna natin ang Matthew chapter 4, verse 1 hanggang 11. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Sabi diyan, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. On verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry.
Yan, nagutom daw si Jesus Christ. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Verses 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you're the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." On verse 7, Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Verse 10, Jesus said, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Verse 11, then the devil left him and angels came and attended him. So purihin po ang Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang salita. So bago po tayo magsimula, tayo po yung muko, tayo manalangin. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Lord, na binigay niyo po sa amin na opportunity, makapanig ng salita mo, Lord. Panalangin po namin, nabigyan mo kami ng puso handa magpaturo, magpag-guide sa salita mo, Panginoon. Even sa akin, Lord God, naway Panginoon, gamitin mo po ako, Lord God, sa hapong ito. Naway Panginoon, lahat ng kabataan na makakarinig ng salita mo, Lord, ay mabago at maayos po ang kanilang mga buhay, even ang kanilang mga plano, Lord God. Sa po namin binabalik, Lord, ang mayang papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, buti na lang impact makers, nagtagumpay si Jesus. Saan? Sa temptation. Kaya may modelo tayo ngayon eh. Kaya dapat meron tayong ginagaya. Kung kinaya ng Panginoon, kaya din natin. Dahil tayo ay mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. Isipin nyo, impact makers, tinempt siya ni Satan. Ilang beses yon? 3. 3 beses tinempt ni Satan. Pero hindi siya nagpadaig sa tukso. Kaya naman naniniwala ko, magsisimula ka ngayong taon na to na may katagumpayan anuman ang sitwasyon at kalagayan mo sa buhay. So, join me in our message today entitled, First Steps to Victory. Kayo nga, first steps to victory. So what are the first step? Ano ba yung dapat nating step that we must prioritize for us to experience victory in life? Ano ba yung dapat natin lakaran o inuuna, dapat natin pinaprioritize sa atin para ma-experience natin yung victory sa buhay natin? So, hindi na po magtatagal. Number 1, on verse 1, sabi dito, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So, number 1 po natin is spiritual guidance. Kayo nga po, guidance. Yan. So, do not impact makers, do not start or continue in this spiritual journey alone. Huwag ka magsisimula o magpapatuloy sa journey mo nang ikaw lang mag-isa. Nang ikaw lang mag-isa. Hindi pwede magtagumpay tayo sa ating spiritual journey nang tayo lang mag-isa. Kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa kayaman, maniwala ka. Pag walang nag-guidance sa'yo, maniwala ka, babagsak ka. Hindi mo makakamit yung tagumpay. Tandaan natin, the most miserable person on earth is the one who is guided by no one. Ang pinaka-nakakaawang tao ay yung walang nag-guide sa kanya. Kaya minsan, makakita tayo ng mga batang napapariwara. Diba? Minsan, yung mga batang, dumaan na rin ng mga kaso sa ganyan eh. Simula magyosi, uminom, kasi wala nagagay sa akin ng maayos. Ang kasama ko nung puro kaibigan ko. Tapos yung mga kaibigan ko, umiinom, naninigarilyo. Diba? Kaya impact makers, malaki yung kinalaman ng may nagagay sa atin. Malaki yung kinalaman ng may nagagay sa'yo. Hindi ka pwede magtagumpay sa spiritual life mo kung wala kang spiritual guidance. Kaya pala maraming tao ang sumasablay kasi wala silang spiritual guidance. Wala nag-aalaga sa kanila, wala nagbabantay sa kanila. Walang tumutulong sa kanila. Wala nagsasabi sa kanila, uy, bawal yan ginagawa mo. Huwag kang magsusugal.
Di mo dapat ginagawa yan. Kaso, wala kang spiritual guidance. Pati ikaw, natapahama ka. Madali kang matukso. Madali kang mapahamak. Kaya tandaan natin that Jesus was in the flesh. During in this time, He need spiritual power. Katulad din natin, kung ikaw ay nasa laman at malakas ang hatak ng laman sa'yo, you need the guidance of the Holy Spirit. Amen po. Kailangan mo ng guide ng Holy Spirit. Hindi ko, kaya ko naman, malakas naman ako eh. Nakikipaglaban niya ako sa labas eh. Hindi. Kailangan mo ng guidance ng Holy Spirit. So, paano gagawin natin para tayo ay i-lead ng Holy Spirit? So, number 1 po, you must be led. You must be led by the Holy Spirit. Remember, impact makers, that the Holy Spirit is a person. Ang Holy Spirit ay person po. Kapag sinabing person, meron siyang will, meron siyang mind, meron din siyang emotion, katulad mo. Kung ikaw nakakaramdam ka ng sakit, ang Holy Spirit nakakaramdam din ng sakit. Kung ikaw ay nalulungkot, ang Holy Spirit ay nalulungkot. May will ang Holy Spirit. Kaya naman we can have an intimacy with the Holy Spirit. Kailangan dikit ka kay Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, dapat dikit kayo ni Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, dapat dikit kayo. Amen? Kaya nga we can ask the Holy Spirit to guide and lead us eh. So dapat sinasabi natin sa Holy Spirit na, Lord, Panginoon, i-lead mo ako, i-guide mo ako. Kapag Spirit-led tayo, impact makers, hindi tayo kayang patumbahin ng kaaway. Kapag Spirit-led tayo, maniwala ka, kahit anong tukso, kahit anong gawa ng kaaway sa buhay mo, maniwala ka, hindi ka magagapi ng kaaway. Pangalawa, ano gagawin natin para ma-lead tayo ng Holy Spirit? Pangalawa, you must be led by spiritual people. So, kailangan natin ng spiritual guidance sa mga tao na guided ng Word of God. Yan. Sino ba yan. Ano ba yung mga tao na to? Sino ba sila? Yan, yung mga pastor natin. Yan, mga leader natin. Sila Tatay Top, sila Nanay Ban. Sino pa? Sila Kuya Mar, sila Kuya Jason, si Ate Rayshine. So sila po yung mga tao na guided ng Word of God. Sila yung mga leader natin. Dapat sa kanila tayo dumidikit. Dapat dikit kayo niyan. Diba? Hindi naman yan manghihingi sa inyo eh. Unless kung ililibre nyo sila. Pag nilibre nyo, sama nyo ako syempre. Amen? Dapat sa kanila ka dumidikit. Dapat malapit ka sa kanila. Tsaka kasi na ginagamit ng Panginoon ang spiritual guide mo kung iyong mamarapatin. Ako naniniwala ko, impact makers, si Lord, gagamit niya ng mga tao para i-guide ka. Unless, kung magpapaguide ka. Yung mga yan, willing naman yung tumulong sa'yo eh. Willing naman silang tulungan ka, willing nga silang alagaan ka eh. Ang tanong kung magpapaalaga ka. Ang tanong kung lalapit ka sa kanila. Ang tanong kung gusto mo. Amen? Magpasalamat ko kung may mga taong may nag-guide pa sa'yo. Kasi kung wala na, maniwala ka. Disaster ang buhay natin. So we need the spiritual guidance, impact makers. We need the spiritual guide. Kahit na mukha kang mas matalino sa tingin mo, mas mukha kang magaling, maniwala ka, kailangan mo ng coach. Kailangan mo ng discipler. Kailangan mo ng mentor. Alam nyo ba, impact makers? Ito lang, trivia lang. Maraming tao nagbabayad ng malaking halaga para lang magpa-mentor. Maniwala ko, isang aspect pa lang yon. Kahit sa pag-ibig, usapang pag-ibig tayo. Yung iba nagbabayad pa ng 10,000, 15,000 para lang mentor sila abot sa pag-ibig. Ganoon din sa business, sa school, sa mga tutor, maniwala ka, wala naman libre. Pero yung mga leader mo sa church, mentor mo, hindi lang isang aspeto ang ituturo nila sa'yo. Lahat ng aspeto na makakapagpalago sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng tagumpay, ituturo nila sa'yo. Hindi sila maramot. Kaya kung may mentor ka, alagaan mo yung mentor mo. Kung may leader ka, mahalin mo yung leader mo. Amen ba? Sino dito walang leader? Taas kamay. Wala pang mentor. Sige, huwag kayo mahiya. Wala nang tuturo sa inyo.
Yan, mamaya usap tayo mamaya. Yan. So kailangan natin no impact makers para lumago tayo. Hindi natin kayang mabuhay ng tayo lang. Sabi ko nga, maraming kabataan ngayon. Yan. Total, mga youth naman kayo eh. Maraming kabataan ngayon nabubuntis ng maaga. Bakit? Wala kasi nagpapaliwanag sa kanila na dapat nilang ginagawa. Maraming batang ama, batang ina, na kung saan di naman nila dapat ginagawa pa yon pero nangyari na. Kasi walang nag-guide sa kanila. Even sa spiritual natin, impact makers, kailangan natin ng may nag-guide sa atin. Kailangan ng may nag-guide sa'yo. Kailangan meron kang mentor. Sabi nga rito, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ako naniniwala ko, impact makers, kung hindi naging maganda yung 2024 mo, kung di mo rin naayusin ng tama o simulan ng tama yung 2025 mo, maniwala ka, babagsak ka. Check na may wilderness ang 2025 natin. Kahit naman ako kung noong 2024 ko, di naman naging maganda 2024 ko eh. Pero nung inayos ko yung buhay ko, at nakita ko na kailangan ko pa ng mentor, kailangan ko pang pa-mentor pa, kailangan ko pang paturo pa sa mentor ko, magpalalim pa sa mentor ko, sabi ko, hindi pwede yung 2024 ko ay mangyayari sa 2025 ko. Kung pangit yung naging 2024 mo, bumawi ka ngayong taon na to. Lapit ka sa mga tao na spiritual guided. Lapit ka sa mga sa mga leader mo, sa mga sa mga man of God, sa mga talagang aral, nagde-devotion, nagpipray, nagsisimba, lapit ka sa kanila, huwag kang mahiya. Whether we like it or not, impact makers, dadaan tayo sa wilderness. May experience natin sa buhay natin itong wilderness na to. But if you have spiritual guidance, yung wilderness na yan, maniwala ka, kayang gamitin niya ni Lord na platform or stage para mauluwalhati ang pangalan niya. Yung mga problema, yung mga pagsubok na pagdadaanan mo ngayon, maniwala ka, kayang gamitin ni Lord na platform yan o stage sa buhay mo para maluwalhati yung pangalan niya. Kaya huwag kang matakot na dumaan sa wilderness. Huwag kang matakot dahil gagamitin niya ng Panginoon para mapakita sa mundo na meron kang Diyos, na meron kang tatay sa langit na hindi ka pababayaan. So lesson lang, impact makers. Harapin mo ang pagsubok na pinapangunahan ka ng banal na Espiritu. Ngayong taon na to, harapin mo itong wilderness na to o mga pagsubok sa buhay mo na pinapangunahan ka ng Holy Spirit. Maniwala ka, may magandang kwento ng tagumpay ang 2025 mo kapag nagpag-guided ka sa Holy Spirit. Pangalawa, on verse 2 pa rin. Sabi dito, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So number 2 natin, paano magiging matagumpay itong 2025 natin? Number 2 is spiritual discipline. Kayo nga po, discipline. So doing fasting and regular devotion, like praying and Bible reading, are what we call spiritual discipline. Kapag ginagawa mo yung fasting, yan, meron kang regular devotion, nagbabasa ka ng Bible, ganun din kapag kapag nagpipray ka, kapag nagbabasa ka ng Bible, yung tinatawag natin na spiritual discipline. So remember, impact makers, there will be no spiritual victory without spiritual discipline. Hindi ka magkakaroon ng katagumpayan, spiritual, kung hindi ka o wala kang spiritual discipline. Kaya nga yung mga, yan, sino dito yung mga athletic, mga runner, yan, tumatakbo. Hindi po hindi po mandurukot sabi mo mandurukot, runner na yun. Hindi po. Yan, yung mga tumatakbo sa mga racing, yan. Tumatakbo yun, tumatakbo kaya mga badminton, yan, mga basketball player, mga volleyball player, lahat po sila may discipline. Alam niyo ba yun? Kapag sinabi ng coach nila na ito lang yung kainin mo, dapat ito lang yung kainin mo. Even sa boksingero, may mga discipline sila sa pagkain. Exercise. Hindi extra rice, exercise sabi, extra rice eh. Di ba, nagpapaganda ka ng katawan, kaso kain ka naman ng kain.
Yung kain mo, mukbang eh, hindi kain eh. Diba? Yung nagpapalit ka ng tiyan pero lumalaki eh. Yan. Kailangan may discipline tayo, impact makers. Maniwala ka, tutulungan tayo ng mga spiritual discipline na to para maging sharp tayo sa sinasabi at direction ni Lord. Dahil ngayong taon na to, impact makers, hindi lahat na maririnig mo at mararamdaman mo ay tama. Yung iba doon, gawa at pahain sa'yo ng demonyo. Maniwala kayo, impact makers, hindi lahat ng naririnig mo, hindi lahat ng mararamdaman mo ay tama. Sipin mo, 13 ka pala, nai-inlove ka na. 13, 12 ka pa lang, gusto mo na agad magka-boyfriend. Kasi nagwapuan ka sa lalaki. Diba? Ang gwapo naman nun, yung nagpipreach sa harap. Hindi, joke lang. Amen ba? Maniwala kayo, minsan yung mga feeling mo, mali. Yung mga feeling natin mali. Kaya nga if you want to become spiritual strong, impact makers, kung gusto mo magkaroon ng spiritual strong, you need to be spiritually disciplined. So bakit ba tayo nagpe-pray? O bakit ba tayo nagpa-fasting? Una, it will make you sharp. Sabi sa Acts chapter 13 verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So bago nila napainggan, yung si Holy Spirit, they were worshiping and fasting. Nag-worship muna sila, sumamba muna sila. At anong ginawa nila? Nag-fasting sila. So tayo ngayon, impact makers, yan. Sa mga hindi pa nakakaranas mag-fasting, yan, pwede kayo mai-fasting sa amin. Yan, fasting. Yan. Pag sinabing fasting, ito yung tatlong klase yun eh. Dangerous fast, partial fasting, tsaka yung full fasting. Yan. Pag sinabing full fasting, ito yung isang buong araw hindi kakakain. Yan. Tubig lang, tubig. Yung partial naman, ito naman yung mag-i-skip ka ng one meal. Pwedeng almusal, pwedeng tanghalian, pwedeng hapunan. Yung dangerous fast naman, ito yung mga prutas at gulay lang yung kakainin mo. So doon pala nakikita na kagad na mayroon kang discipline. Kaya impact makers, kaya nga bago nila pakinggan yung Holy Spirit, ang ginawa muna nila, nag-fasting muna sila at nag-worship. Kaya kung gusto mo maging sharp sa word ni Lord, sa direction ng Panginoon, mag-fasting ka. Ang fasting kasi, gugutumin ng katawan mo, pero bubusugin niya ang spiritual life mo. Yes, may panghihina sa laman. Tama naman, may panghihina sa laman. Agree naman ako ron eh. Pero lalakas naman yung spirit mo. Para prepared ka, para handa ka, para bumalanse ulit yung buhay natin. Kahit po itanong nyo sa mga mentor po ninyo, sa mga leader po ninyo, even sa pastor po natin, yung fasting, iba nagagawa niyan. Hindi ka lang madadayit, hindi ka lang papayat. Magkakaroon pa ng power yung prayer mo. Testimony lang about sa fasting. So, nung nasa Mindoro po ako, nagkandak po kami ng unang life retreat. Yan. At ako ay bago lang din nun. Tapos nagkandak kami ng life retreat. So, hindi naman ako nagpipreach that time eh. So, sabi sa akin ng mentor ko, nak, fasting ka. Fasting ka isang araw. Kasi bukas magkakandak tayo ng life retreat. So ako nun, syempre kinakabahan. Syempre bago lang, tapos hindi naman ako nagpipreach, hindi naman ako tumatayo sa harap. So fasting ako, tapos punta ako sa bakod, nagpipray ako, umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, parang hindi ko kaya. Sabi ko, nahihiya ako. Sabi ko, baka magkamali lang ako ron, sabi ko ganun. Pero, alam nyo ba, dahil sa fasting at prayer, nakandak namin na maayos yung life retreat. Kahit ako nag-testimony ako noon eh. Sabi ko, iba pala nagagawa ng fasting and prayer. Kapag nag-fasting ka, hindi lang lalakas yung spiritual life mo, magkakaroon pa ng power in prayer mo. Subukan nyo lang impact makers. Fasting po kayo. Kaya impact makers, tutulungan tayo ng spiritual discipline na to para maging sharp tayo sa sinasabi at direction ni Lord. If you want to become spiritually strong,
you need spiritually discipline. Ano ang gagawa nun? It will make you sharp. So, bago nila napakinggan yung Holy Spirit, anong ginawa nila? Nag-worship muna sila at nag-fasting sila. So, pangalawa, it will make you strong. Sabi sa Matthew chapter 17 verse 21, ngunit ang ganong uri ng masamang espiritu ay magpapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Sinabing ayuno, fasting. Yan. Baka malito kayo eh. So may ilang uri kasi ng demonyo impact makers na in Jesus name mo lang, lalayas na kagad. May mga demonyo na kapag sinabi mo in Jesus name, lalayas kagad. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Yan. Mababait yung mga yan. So, pero may uri din ng demonyo, impact makers, na mapapaalis lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Pagpapasting. Kaya kapag may mabibigat, gaya ng kahirapan, kamalasan, sakit na hindi patanggal-tanggal sa buhay mo, samahan mo ng prayer at fasting. Samahan mo ng panalangin at fasting. Sa pangatlo, it will make you sanctified. On Joel chapter 2 verse 12, this is the Lord message. Now come back to me with all your heart. Cry and mourn and don't eat anything. Show that you are sad for doing wrong. So, isa sa pinakamabigat na pwedeng maramdaman ng isang tao ay yung guilt. Yan, yung guilt. Yung kahit na pinatawad ka na, kahit pinatawad mo na, kahit pinatawad ka na sa kasalanan mo, may guilt ka pa rin. Diba? Nag-iisip ka pa din ng hindi maganda. Kaya kung gusto mong mawala yung guilt na yan, fasting ka. Mag-fasting ka. Ito yung mga ina-address natin kapag nasa fasting eh. Diba? Kasama na dyan yung goal natin. Yan, meron din tayong goal ngayon taon na to. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Yan, yung mga ministry natin. Ano pa? Yung personal goals natin ngayon. Ano ba yung mga gusto mo mangyari? Gusto mo magtapos ng pag-aaral? Gusto mo maging doktor? Yan, mag-fasting ka. That is why every year we have our annual prayer and fasting as a church. Kaya po tayo nagkakandak ng fasting and prayer taon-taon dahil po dito sa mga goal natin sa buhay. Kapag gusto mong lumago, kapag gusto mong mas lumalim pa sa paglilingkod sa Panginoon, kapag may gusto kang mangyari, mabago sa buhay mo, fasting tayo. Diba? Minsan ka lang naman magugutom. Impact makers, minsan ka lang magugutom. Minsan lang. Madalas nga, mayroon ka pang midnight snack eh. Diba? Almusal. Alas 6, alas 10, merienda ka pa. Tapos, pati ng alas 12, tanghalian mo na. Pati ng alas 3, merienda ka na naman. Alas 5, kakain ka ulit. Susundot ka pa. Pati ng alas 7, kakain ka pa ng hapunan. Kapag naboring-boring ka, may midnight snack ka pa. 7 beses ka kumakain araw-araw. Minsan 10 pa nga eh. Tapos, minsan lang ka lang magugutom. Pero yung panghabang buhay naman yung tagumpay na mararanasan mo. So wag mo munang pagbigyan yung laman mo ngayon. Pagbigyan mo muna yung Holy Spirit ngayon. Pagbigyan mo muna si Lord ngayon. Minsan ka lang magugutom. Diba? Madalas ka nagmumukbang. Madalas nag-java ka pa nga eh. Diba? Java, Big Brew, yan, 40, basta yun na yun. Alimutan ko yung tawag. So, ibigay na natin yung mat na to, impact maker sa Panginoon. Pagbigyan naman natin si Lord na manguna sa buhay natin. Naniniwala ako kapag ginawa mo to, impact makers, maraming himala ang pwede mangyari sa buhay natin. Maraming himala na pwede mangyari sa buhay mo. Spiritual discipline. Pangatlo and lastly, yan, malapit na tayo matapos. Yan, lahat ng tenga sa akin, lahat ng mata sa akin, makinig. So lastly and yan. Verse 3, the tempter came to him. Pangatlo and lastly, spiritual warfare. Kayo nga, warfare. Yan. Remember, the spiritual warfare is the name of the game. Ang warfare is the name of the game. Kaya tayo nagpapakondisyon
ay dahil may gera tayong susuungin. Hindi pwedeng puro practice sa training lang tayo, tapos wala naman laban na nangyayari. Ang spiritual life ay laging may spiritual battle. Hindi pwedeng walang tukso. Jesus nga tinutokso eh. Jesus na yun ha. What more pa kaya tayo? Kaya ang impact maker sa buhay natin, hindi mawawala yung tukso. Hindi mawawala yung pagsubok. Hindi mawawala yung struggle sa buhay natin. Nag-aaral ka nga lang, may struggle ka pa eh. Amen ba? Merong battle, merong gera. Kaya sabi rito sa NLT, verse 3, during that time, the devil came. Tiyak na may kalaban na darating. Now, kung tiyak na may kalaban, meron siyang tatlong classic na atake na dapat alam natin. Tatlong classic na atake na dapat alam natin. Ano-ano yon? Una is lust of the flesh. Yan. Sabi sa verse 3, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Alam niyo po si Satan na impact makers, hindi lang tutuso eh, matalino rin to eh. Matalino rin si Satan, nakakala niyo ba? Kung saan ka mahina, doon ka atakihin ng demonyo. Kasi that time, si Jesus Christ, 40 days and 40 nights siyang fasting. Wala siyang kain. Tapos sabi ng demonyo sa kanya, kung anak ka ng Diyos, gawin mo ngang tinapay, gawin mo ngang pandikoko tong bato na to. Tapos lagyan mo ng palaman para masarap. Isipin mo, gutom ka, tapos papainan ka ng ganun. Kaya, impact makers, maniwala kayo. Kung matalino kayo, mas matalino si Satan. Alam ni Satan kung saan ka mahina. Alam ni Satan kung saan tayo mahina. Kung saan tayo madadapa. Kakatapos lang ni Jesus magpasting ng 40 days and 40 nights, kaya gutom siya. At dahil doon siya mahina, doon siya inaatake ng demonyo. Kaya nga bad news, impact makers, alam ng demonyo kung saan tayo mahina. Kaya kinakailangan natin na dapat ina-address natin yung laban na meron tayo. Yung labanan o yung kahinaan mo. Dapat alam mo kung saan ka mahina. For example, kahinaan mo, pera. Tapos scatter ka pa ng scatter. Sugal ka pa ng sugal. Kahinaan mo, babae, jowa. Diba, nag-aaral ka ng maayos, na-girlfriend ka. Hindi. Ano lang to? Ito yung ano ko eh. Magpapalakas sa akin. Minomotivate mo yung sarili mo dahil sa babae. Tapos nang nag-break kayo, gusto mo pakamatay. Pambihira. Tama ba? Ang ganda-ganda kasi niya eh. Mala Marian Reb. Diba? Mala Marian. Sigera. Diba? Ganun kaganda. Eh kaso, doon ka bumagsak. Alam ni Satan, impact makers, kung saan ka mahina. Kung saan bagay ka mahina. Anong una niyang ginagawa? Saan ka tinitira ni Satan? Laman. Kung mahina ka sa laman, diyan ka niya titirahin. Pangalawa, pride of life. On verse 5, sabi dito, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Verse 6, sabi diyan, if you are the Son of God, he said, throw yourself down. For it's written, he will command his angel concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. So tinutokso siya ni Satan, impact maker, sa dapat tumalon ka doon. Kung talagang anak ka ng Diyos, hindi ka malalaglag kahit na tumalon ka. Hindi ka mamamatay. Diba? Nakita natin, pinapatalo siya ni Satan, kung gawin ni Jesus yun. Actually, kaya naman talaga ni Jesus yun eh. Kaya ng Panginoon yun. Kaya hindi niya ginawa. Marami na napahamak dahil sa pride. Kaya, pasin natin, maraming lumalaki na gulo dahil sa pride. Maraming kaibigan nagwawatak-watak dahil sa pride. Hindi ko bati yan. Ano siya? Diba? Kaya ko naman mabuhay nang wala siya eh.
kaya ko mabuhay nang wala siya? Pride. Diba? Sinira mo yung relasyon mo sa kaibigan mo dahil ma-pride ka. Sa pamilya, ganun din. Marami rin nawawasak na pamilya dahil sa pride. Ayaw mag-sorry ng nanay, ayaw mag-sorry ng anak, ang ginawa, naghiwalay. Pride. Tandaan natin impact makers, hindi lahat ng sinasabi o hamon sa'yo, papatulan mo. Even si Jesus. Diba? Kayang gawin ni Jesus yun, kaso hindi niya pinatulan si Satan. Kahit kaya niyang gawin. Impact makers, kainin mo at tapakan mo yung pride mo. Sabi ko nga, mayroon akong sinabihan na rin. Sabi ko, ang pride, sabon, hindi inuugali. Tama? Ang pride, sabon, hindi inuugali. Tapakan mo yung pride na meron ka. Sa totoo lang, wala naman dapat patunayan si Jesus sa demonyo eh. Walang dapat patunayan si Jesus sa demonyo. Dahil kaya niyang gawin yon. Pero si Jesus, hindi siya ma-pride na tao. Hindi siya Diyos na ma-pride. Pangatlo, and lastly, lust of the eye. Again, the devil took him to the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. So, tandaan natin impact makers, kahit pakitaan ka ng maganda ng demonyo, kahit pakitaan ka ng maganda ng demonyo, huwag kang magpapa-apekto. Kasi maniwala ka, papakitaan ka ng maganda niyan. Pero, yung ipapakita sa'yo ng demonyo, yun naman yung ikapapangit ng buhay mo. For example, ganito. Yan, sa mga youth natin, babae, lalaki. Di ba minsan kapag nagpe-Facebook tayo, yan, sinabi na rin ni Pastor ito kaninang umaga eh. Minsan sa Facebook natin, di ba, scroll tayo ng scroll. Yan. Tapos meron ka makikitang sexy na babae. Uy, ang ganda-ganda naman nito. Di ba? Imbis na swipe mo ng pataas. Steady ka lang. Di ba? Tinatambayan mo pa, pambihira. Impact makers, diyan ka titirahin ng kaaway. Ayun yung papain ng kaaway sa'yo. Kasi diyan ka mahina. Lust of the eye. Uy, may abs ah. Kompleto, 10 packs. Pati mukha meron. Abs, pati pisngi meron eh, no? Impact makers, lust of the eye. Hindi lahat na nakikita natin maganda. Hindi lahat na nakikita natin maganda ay tama. Minsan yung tama na yun, magkakatama ka talaga. So, impact makers, paano natin dapat ilaban? O ano ba yung ginawa ni Jesus para malabanan yung tukso na to? Paano nilabanan at tinalo ni Jesus ang kaaway? So, una is, how Jesus win? Una, withstand. Yan, withstand. Jesus said to him, away from me, Satan. Away from me, Satan. For it's written, worship the Lord your God and serve Him only. Then the devil left him and angels came and attended him. So, Jesus offers strong resistance and opposition to the enemy. Marami sa atin ayaw kay Satanas. Diba? Sino dito gusto kay Satanas? Diba wala naman? Marami sa atin ayaw si Satanas, pero ayaw naman natin palayasin. Diba? Ayaw mo naman palayasin si Satan. So, kailangan impact makers, meron kang away from me. Dapat may away from me ka. Dapat desidido kang mawala si Satan sa buhay mo. Kung ayaw mong bumagsak yung buhay mo, dapat ayaw mo kay Satan. Tandaan natin impact makers, you cannot change something that you tolerate. Walang magbabago kung tinotolerate mo. Kung meron kang tinotolerate, ayaw mo ng sigarilyo pero lapit ka ng lapit sa kaibigan mo naninigarilyo. Ayaw mong uminom pero lapit ka ng lapit sa kaibigan mo manginginom. Ayaw mo magsugal pero tingin ka ng tingin sa scatter. Si Kuya, scatter ng scatter. Oh. Tama ba, impact makers? Dapat away from me. Umalis ka. Lumayo ka sa akin. Alam mo nang bawal sa'yo yung pagkain eh. Alam mo bawal sa'yo yung lechon. Kurot ka pa ng kurot.
Diba yung kakakurot mo, kalahati, nauubos mo na. Oh. Kurot lang yun. Diba? Di ba niya dinadakot, kurot pa lang. Dikit ka pa rin ng dikit. Alam mo may inuman, lapit ka pa ng lapit. Ayaw pang umiwas, alam mo nang kahinaan mo yan. Amen ba? Ano yun? Una, withstand. Pangalawa, word war. Yan. On verse 10, sabi dito, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Then the devil left him and angels came and attended him. So, kapag hindi ka kargado ng salita ng Diyos, impact makers, kapag wala kang salita ni Lord, maniwala ka, kakargahan ka ng demonyo. Kakargahan ka ng demonyo ng kasinungalingan. O hindi, sige, uminom ka lang, masarap yan. Sige, yosi ka lang. Masarap yung maybe binubuga. Tapos mabaho naman yung hininga. Bira. Diba? Hitit ka ng hitit. Hinga na malalim. Bugang mabaho. Ay, joke lang po. Diba? Dikit ka pa rin na dikit. Dapat impact makers, kung wala kang salita ng Diyos, madali kang magagapi ng kasinungalingan ng kaaway. Dapat meron kang it is written. Dapat may it is written ka sa bawat atake ng kaaway sa'yo. Diba? Tamang unawa. Ano pa? Tamang application. Bakit? Kasi marunong mag-cite ng verses ang demonyo. Kala mo ikaw lang marunong magbasa ng Bible? No. Hindi. Jesus din marunong. Si Satan din marunong. Ang demonyo, alam niya rin yung verse na yan. Psalm 3:16, for God so loved the earth. Joke lang. John 3:16 pala. Yan. Psalm 3:16. Sa madaling salita, impact makers, hindi ka mananalo sa kalaban kung ayang matalo ang kalaban. At kung wala kang sandata na makakapagpatalo sa kanya, matatalo ka. Ano yung sandata na yun? Word of God. Dapat meron kang Bible. Kuya Ans, paano yun? Yung Bible ko sa cellphone lang. Oh, okay lang yun. Wag lang Messenger. Wag lang Facebook ng Facebook. Magbasa ka ng Bible. Kung meron ka namang Bible na hard copy, yun na lang. Basa ka ng Bible. Dapat meron kang salita ng Diyos. Dapat meron tayong salita ng Panginoon. So ano naging resulta ng laban ni Jesus Christ? Then the devil left him, angels came and attended him. Tandaan, walang matatalong demonyo kung walang lalaban na Kristiyano. Ulitin ko walang matatalong demonyo kung walang Kristiyanong lalaban. Ngayong taon na to, impact makers, wag kung sino-sino ang inaaway natin. Wag yung katabi mo. Hindi mo kaaway yan. Wag kung sino-sino yung nilalabanan natin. Fight the good fight. Lumaban ka ng tama. Lumaban ka ng tama. Kung meron man tayong unang kalaban, walang iba kundi yung demonyo. Kaya ang tunay na kalaban natin, itong demonyo na to, kung saan binobola tayo, diba? Pinapabagsak tayo. Akala mo maganda, akala mo tama, mali pala. Pero good news, impact makers. Good news. Binigyan tayo ng example ng Panginoon. Binigyan tayo ng example ni Lord. Meaning, kaya mong lumaban at kaya mong manalo ngayong taon na to. Sa bawat laban na kakarapin mo sa buhay, kaya mong manalo. This year, Impact Makers 2025, lumabang ka ng tama. Dapat alam mo yung priority mo. Dapat alam mo yung pinaprioritize mo. Aral ka, simba ka, basa ka ng Bible, devotion ka, mag-pray ka, pa-mentor ka, pa-disiplina ka sa mentor mo. Kasi naniniwala ko Impact Makers, yung mentor mo na yan, hindi ka naman mapapahamak niyan eh. Walang pastol na nagpahamak sa kanyang tupa. Lahat ng pastol, lahat ng leader natin, even yung pastor, even yung leader mo sa church, hindi ka kakayang ipahamak niyan. Sila pa yung tao na mag-aangat sa'yo para makamit mo yung tagumpay na meron ka. Amen po ba? Sige po, tayo po lahat ay tumayo.
So conclusion lang, impact makers. What are the first steps to victory? Ano ba yung unang step sa tagumpay? So, sabi ko nga, sino dito gusto magtagumpay? Lahat naman tayo gusto natin. So, dapat alam mo yung priority mo. Dapat alam mo yung step na gagawin mo. Una, kailangan mo ng spiritual guidance. Kailangan mo ng may nag-guide sa'yo. Kailangan mo ng tutulong sa'yo. Pangalawa, spiritual discipline. Kailangan mo disiplina. Kailangan natin ng disiplina. Bakit? Hindi lahat ng bagay tama. Hindi lahat nakikita mong maganda, tama. Pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing okay, okay. Discipline. Spiritual discipline. Pangatlo yung last is spiritual warfare. Sabi ko nga kanina, spiritual warfare is the name of the game. Walang panalo kung walang laban. Wala kang tagumpay na mangyayari kung walang laban na mangyayari. Sabi sa NIV, on verse 11, then the devil left him, and angels came and attended him. Sa NLT naman, then the devil went away, and angels came and took care of Jesus. The devil has nothing to do with the people who are spiritual guided. Walang magagawa si Satan o ang demonyo sa mga taong spiritual guided. Sa mga taong mayroong spiritually disciplined. At sa tao na spiritually war ready. Handa ang yung spiritual nila. Walang magagawa yung kaaway. Walang magagawa yung demonyo. If you have the Holy Spirit, you are spiritually disciplined. And you have the scripture, the devil will leave you. Kapag mayroong ang salita ng Diyos, si Satan mismo ang aalis at lalayo sa'yo. At ano yung kasunod? The provision of God will come to you. Ang provision ng Panginoon ay mapapasayo. Sabi dito, the devil went away and the angels came and took care of Jesus. Alam kong hindi naging madali sa atin ang 2024. Marami sa atin bumagsak. Diba? Maraming pain, maraming sakit, struggle, hardship, failures. Maybe dahil sa mga wrong priorities natin. Ano ba, nanlamig ka sa faith na mayroon ka? Hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nagpipray. But it doesn't mean, impact makers, na magiging ganyan din ang 2025 mo. Hindi nangangahulugan na kung ano yung nangyari sa 2024 mo, ay ganun din yung mangyayari sa taon mo ngayon. So, dapat alam mo lang. Dapat alam mo lang yung priorities mo. Dapat alam mo yung inuuna mo sa buhay mo. So, impact makers, you can be victorious this year. Kaya mo maging matagumpay sa taon na to. Tandaan natin, gagawa at gagawa ng paraan ng demonyo para alisin ka sa plano at pagpapala ng tagumpay ng Diyos sa buhay mo. Pero huwag kang papayag. Huwag tayong papayag. Kaya nawa this year isama mo naman si Jesus sa buhay mo. Kasi nais ng Diyos na samahan ka sa journey mo na nilalakaran mo ngayon. Isama mo siya sa buong 2025 mo. Ako naniniwala ako.
Kung yung mga tao nakita mo victorious, kung meron kang tao nakikita na naging matagumpay, maniwala ka, kaya mo rin makamit yun. Kaya mong makamit yun. Bakit? Kasi mayroon kang Jesus na nagbibigay ng victory sa buhay mo. Mayroon kang Panginoon na kung saan hindi niya hayaan yung anak niya na habang buhay malugmok. Hindi niya hayaan yung anak niya na habang buhay mapagod. Hindi niya hayaan yung anak niya na habang buhay natalo. This time, Impact Makers, kundi para sa iyo ang 2024. Baka yung taon na to para sa iyo. At naniniwala ko, walang imposible na maging victory ka, na maging victorious people ka ngayong taon na to. Bakit? Kasi meron kang Lord, meron kang Jesus na nagbibigay ng tagumpay sa iyo. Tayo mo ko, Impact Makers. Pikit tayo. Huwag mo intindihin yung katabi mo. Huwag mo isipin yung sa likod mo. Ikaw at si Lord lang. Huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon. Kasi itong naniniwala ko na kaya kang bigyan ng panalo ng tagumpay ni Lord. Si Lord hindi na mamili ng edad. Si Lord hindi na mamili kung ano yung sitwasyon ng buhay mo ngayon. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka. Kahit tambay ka, kahit nag-aaral ka. Tandaan mo, hindi pa tapos si Lord. At nagsisimula pa lang siya sa buhay mo. Si Satan, kumikilos. Gusto niya yung 2025 mo masira. Gusto ni Satan yung taon mo ngayon bumagsak. Pero wag kang papayag. Wag kang papayag yung taon na to ay hindi magiging maganda, hindi magiging maayos yung buhay mo. Hindi ko sinasabing madali. Walang madali. Walang magic. Pero si Lord may himala. Si Lord nagbibigay ng himala sa mga anak niya. Kaya naman, Impact Makers, kung napagtagumpayan ni Lord yung buhay niya, ako naniniwala ako na kaya mo din mapagtagumpayan yung buhay mo. Yes, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Lord, na-remind kami, Panginoon, yung unang taon, Panginoon, yung unang araw, yung unang buwan ng taon namin, Panginoon. Alam po namin, Lord, na simula pa lang to, Panginoon, para makamit namin yung tagumpay na hinahangad mo sa amin. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Alam din po namin, Lord, na mayroong mga struggle. Merong desert, Panginoon. Merong wilderness, Lord God. Pero habang nakakapit kami sa iyo, Panginoon, habang nakadikit kami sa iyo, Holy Spirit, alam po namin na hindi kami babagsak at matatalo sa laban na to. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Sa salita mo na aming narinig, na tumimo sa aming mga puso, Lord God, na magagamit namin, Lord, sa taon na to, sa aming pagsisimula, na maging maayos, na maging tama, paano namin makakamit yung tagumpay na gusto mo sa amin, Lord. Lord, kung wala kami mga tao na lalapitan, Lord, meron naman kaming Diyos na katulad mo, na patuloy na sumasama sa amin. Panalangin namin, Lord God, na bigyan mo kami ng leader na mag-guide sa amin
na magtuturo sa amin dapat namin gawin na mag-aayos ng buhay namin. Magkaroon din po kami ng disiplina, Lord God, sa aming buhay na kung saan, Lord God, magawa po namin yung kalooban mo. Matama po namin, Panginoon, yung dapat naming itama. At alam po namin, Lord, may battle kaming kakaharapin. May labang kaming susuungin. At alam po namin itong laban na ito, Panginoon, ay hindi namin laban mag-isa, kundi laban namin nakasama ka. Kaya ngayon pa lang, Lord God, kiniklaim na po namin yung victory ngayong taon na to. Ngayon, 2025 nito, Panginoon, alam po namin, Lord, na may plano ka pang maganda, maayos sa mga anak mo. Pangahawakan namin yung salita mo na kung saan, Lord, ikaw yung Diyos namin nagbibigay ng tagumpay sa bang anak niya. Kaya maraming salamat, Lord God. Ikaw yung Diyos namin, Panginoon, na hindi nagsasawa na pakinggan, dinggin yung mga panalangin namin. Naway mas lumalim pa yung relasyon namin sa iyo. Mas maging dikit pa kami sa iyo, Panginoon. Ngayong taon na to, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po na binabalik, Lord, ang mataas na papuri, pasalamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord Impact Makers.